Magandang umaga po. Alamin natin ang nilalaman ng ating latest Tropical Cyclone Bulletin ngayong araw ng Lunes as of 5 a.m. patungkol dito sa binabantayan natin na si Bagyong Karina. So unahin po natin yung ating latest satellite image. Kung makikita po natin meron or patuloy pa rin nating binabantayan itong dalawang bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa labas po ng PAR itong si dating Bagyong Butchoy. Bahaging lumakas pa po ito at nasa Severe Tropical Storm category na may international name na Prapiron. At kung makikita po natin, wala na po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So ang main focus po natin ngayon ay itong si Bagyong Karina na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Currently, nasa Severe Tropical Storm category pa rin po ito or do bahagyang lumakas at currently, yung latest location niya as 4 a.m. ay nasa layong 420 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Nagtataglay ng lakas ng hangin na umaabot na 100 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot na 125 kilometers per hour. Sa kasalukuyan po ay mabagal ang pagkilos nitong si Bagyong Karina sa direksyong north-northwestward. Kaya asahan po natin dahil sa combined effects nitong si Bagyong Karina pati na rin ng enhanced southwest monsoon or pinalakas na epekto ng hanging habagat ay asahan po natin ang maulan na panahon sa malahang bahagi ng ating bansa for the next 2 to 3 days. So ito po yung ating latest forecast track as of 5 a.m. So alamin po na natin yung mga detalye na nakapaloob dito sa ating latest forecast track. So unahin po muna natin yung magiging pagkilos nitong si Bagyong Karina. Kung nakikita po natin possible na mag-intensify pa ito into a typhoon category habang binabaybay po yung silangang baybayin ng extreme northern Luzon hanggang lumabas po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. And kung nakikita din po natin sa ngayon, kung ito yung cone of probability, at yung area pa ng cone of probability, walang kahit anumang bahagi ng ating bansa ay nakapaloob dito sa area na highlighted ng light gray. Ibig sabihin po noon, mababa yung tsansa na may landfall scenario po tayo, or kung may landfall scenario pa po tayo, ay most likely dito sa may area ng Taiwan bago po lumabas ng PAR. At kung makikita din po natin sa ngayon, generally north-northwestward yung ganyan magiging pagkilos, malayo po yung sentro sa anumang bahagi ng ating kalupaan. And kung makikita po natin itong area na highlighted ng light orange, yan po yung radius or yung laki ng sakop nitong bagyo. Yan, area po na yan, mararamdaman yung malalakas na hangin na dulot nitong si Bagyong Karina. At kung mapapansin po natin, wala pang anumang bahagi ng ating bansa ang nakapaloob dito sa area na makakaranas na malalakas na hangin. So sa ngayon po, as of now, wala pang malakas na hangin na mararanasan sa anong bahagi ng ating bansa. Pero dahil based po sa ating forecast, magi-intensify pa po itong si Bagyong Karina, most likely lalawak po yung radius nitong bagyo at loosely sasakop nitong area na highlighted ng light orange yung areas po dito sa may northeastern portion ng mainland Cagayan. Kaya nakataas po tayo ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi po ng northeastern portion